mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung desisyon ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin, no, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Gathering intelligence information ang kinakalap nila eh. Di ba? Sabi nyo, I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operation. Tama nga, no? Ayaw ko lang ha. Ako, sa tingin ko mukhang tama nga ito at ang proper forum niya na sagutin ay sa Commission on Audit sapagkat doon naman talaga at kung tatanungin niya ang Commission on Audit ay fully cooperative naman pala ang Office of the Vice President sa investigasyon na ginagawa ng tanggapan ng Commission on Audit na son. The confidential funds, does that not merit a ground for impeachment, not knowing where 612.5 million pesos went? I'm sure, well, when it comes to trial, there will be an explanation. But as I have said, it is not for me to say, it is for the Senate to say. And again, the grounds are no longer legal when it comes to the Senate. But Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe na ho nangyayari ngayon. Ibang klase, no? Nakakagulat, nakakabigla. Akala natin, hindi na ma-aprobahan yung AKAP funds. Meron pa nanindigan na ayaw nila. Pero ano nangyari? Yan ay balita dito ha. Ayon niya sa isang balita kahapon. Kaya bibigyan lang natin ng isang pahapaw na reaksyon. At doon abangan nyo sa isang pahayag ni Atty. Topacio. Sinabi niya rito, yung tungkol sa mga impeachment na walang sawa. At bakit ito parang nagtatablahan na ata itong dalawa na ito. Mamaya panoorin nyo Bakit kini-question nito ni Mount Apo ang desisyon ni, kung sino man yung makikita nyo sa video na taga Maynila, parang kini-question niya bakit daw tinapos na. Gusto nyo na makita, napanood. Maiinis kayo eh. Parang ayaw pa niyang, meron na kayong samot-saring impeachment case tapos ayaw mo pa rin tapusin? Ano ba talaga gusto nyo? Wait ka lang, Mount Apo. Baka pagdating ng mga pag-ikot ng gulong, doon kayo sa kulungan, sama-sama, di umano. Sabi yan ni, Geraldine Velastre. Salamat, Geraldine. Ito na, ipasok na natin to kung ano yung pagbabalita rito. Bigyan natin ng reaksyon ha. Ito. Ikinagagalak kong ibahagi na hindi lamang namin napanatili kundi na pataas ang pondo ng ilang mga mahalagang ahensya kumpara noong nakaraang taon. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang House Bill No. 10800 o ang 2025 General Appropriations Bill. Laman nito ang pagbabahabahagi ng 6.352 trillion pesos na proposed national budget para sa susunod na taon. Sa Bicam meeting, nagkasundo ang Senado at Kamara sa ilang pagkakaiba sa mga bersyong inaprubahan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Batay sa Bicam report, kabilang sa mga nadagdagan nilang pondo ay makikita nyo, ito yung mga malalaking pondo, DPWH. Ang laki, no? Diyos mio, 1.113 trillion. Diyos mio, Marimar. Nadagdagan pa, ha? Samantalang ito, yung hinahanapan ng proyekto ng flood control, walang maipakita. Tapos dadagdagan ng pondo. Wow. Yan ang tanong ng ating kababayan. Department, DND, Department of National Defense. Hindi natin kailangan questionin yan kasi
Oo, kailangan ng bayan yan eh. House of, nako po. Lalong lumaki mga kasama. Ibang klase talaga pag ibang, pag sabwata ng mga nangyayari at trapo ang politiko, di umano, ganito ang mangyayari. Mas lalong lumalaki Office of the anak ng tipaklo. Ano nangyari sa Pilipinas? Wala kang mapagawang proyekto, sarili mo. Baba. O kayo na bahalang humusga. Di ba? Aprobado na. Ayan sabi dito, panukalang 2025 National Budget, aprobado na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Lower house, higher house, nagsanib puwersa, di umano, nakuha nila ang kanilang target. Samantalang, ito, Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of National Defense o DND, House of Representatives at ang Office of the President. Habang nabawasan naman sa BICAM ang budget para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Education o DepEd. ito, samantalang itong DepEd na to, kailangan to ng mga bata, kailangan ng mga, alam niyo yung mga development, Alam mo kasi mahina na yung sistema natin eh. Mahina tayo. Masyado tayong low-tech. Diba? Dapat ito yung ini-improve nyo. DepEd. Sabagay, wala tayong magagawa dyan. Sa kanila naman yan eh. Pero imagine niyo 7.37 billion. Billion mong usapan dito. Diba? Sana man lang yung DepEd, alam nyo, may pasok ko lang to Kung talagang gusto nyo talagang tumulong sa taong bayan, gawin nyo yung ginawa ni Yorme Isko. Nagpagawa sila ng lasal na eskwelahan. Doon nyo ubusin yung mga pondo. Dito sigurado may mga makikinabang dito di umano. Yan lang ang sabi ng ating kababayan na si Lilibet Marquez. Salamat Lilibet DSWD. Wag na tayo makialam dyan sa DSWD na yan. Bahala na sila dyan. Oo. Ito na lang ang nakakapundi ang ayaw nating marinig. Ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung babawasan. Diba? Sa DSWD na yan, diba? Parang kinawawa na eh. Lahat yan, hinawakan niya ni, diba? Hinawakan niya ni, diba? Kinawawa eh. Kaya, wala na tayong magagawa. Pinagtulong-tulungan na. DepEd, sana nga, mas madagdagan. DSW, dapat madagdagan. Lakihan pa yan. Mahirap dito yung OBP. DSWD, isipin mo. Wow. Sige, tuloy natin to. Kasi, imagine niyo, ito yung mga bagay-bagay na dapat pag-ukulan mo ng pansin eh. Nangyayari kasi doon sa unang pinakita, nagkakaroon kasi ng di magandang ubos, ubos. Tuloy. Sa defense, tiniyak natin na kayang natin ipagtanggol ang ating soberenya at bigyan ng suporta ang ating mga sundalo. Pagdating naman sa transportasyon, inuna natin ang mas maayos, ligtas at mas mabilis na koneksyon ng mga komunidad mula probinsya hanggang syudad. Saan natin? Yung sinasabi nyo na koneksyon mula probinsya hanggang syudad, yun ay parang contractor ata, private contractor ata ang namayani dun. Oo, yung PNR, parang alam ko ata ang hindi ko lang sure ayun lang ang pagkakaalam natin Pero kung sariling pondo sana ng gobyerno ang ilalaan mo dyan, para wala ka ng kahati just in case wala ng kahati ang gobyerno kung halimbawa man may kita yung pinagawa ng gobyerno, hindi. Isipin nyo yung SLEX, NLEX. May bayad. Taon-taon lumalaki. Samantalang sa ibang bansa, walang bayad yan. Diba? Hindi na pagtulong sa kababayan yung nangyayari dito sa Pilipinas.
Benta nyo na lang ho yung Pilipinas. Sa Davao na lang tayo tumira para mas maganda. Di ba? Sa bagay, nasa Mars naman ako. O, dito, walang expressway na may bayad. Di ba? Only in the Philippines. Tuloy! At sa infrastruktura, sinuguro natin ang pagtayo ng mga moderno, matibay at climate-resistant na mga proyekto na magsisigurong protektado ang mga Pilipino laban sa hamon ng kalikasan. Paliwanag naman ni Senate President Francis Escudero, Protektado, hamon, laban sa kalikasan. Nung nangyari, parang narinig ko na yung palabas na yan, no? Pero nangyari na sa mga flood control. Wala nga eh. Wala mong pakita eh. Tuloy. Aprubahan nila ang alokasyon ng pondo ng pamahalaan alinsunod sa plano ng Pangulo ng bansa. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil... Ay! Alo, ba't? Defensive. Ang bilis ka agad ah. Wala naman nagtatanong, boss. Wala naman nagtatanong. Bakit dinipensan mo agad? Tuloy natin. Sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Kita nyo. Lumabas din ang tunay na kulay. Sunod-sunuran lang daw ang Senado at ang Kongreso sa Pangulo. Ibig sabihin, stick to the plan, ika. Diba? Ito sabi rito. Ulitin natin. Paliwanag naman ni Senate President Francis Escudero, inaprubahan nila ang alokasyon ng pondo ng pamahalaan alinsunod sa plano ng Pangulo ng bansa. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Sa kabila nito, inaprubahan ng BICAM ang pondo para sa ayuda para sa Kapusan Kita Program o AKAP na wala sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Diba? Wala sa sa programa. Pero aprobado. Dahil, sabi dito ni Kuya, binigyan ng approve eh. Inapprove nino. Inabanggit na pangalan. Diba? Wala na. Ang Pilipinas, ubos na. Di umano. Na. Gusto nyo pa bang pag-usapan yun? Mawawala lang kayo gana kumain eh. Alam nyo bakit? Ubus na. Lalo pang uubusin di umano. Sabi dito ni Margarita Esteban. Salamat, Margarita. Ba? Wala sa programa. Aprobado. Yun ang sabi. Dito tayo. Mas magandang pag-usapan to. Bakit sila ay nag-aaway-away na rito? Ano ba ang problema nyo? Bakit ayaw nyo itigil? May impeachment case na kayo hinatag. Meron pang, gusto nyo pang wag itigil. Hanggang kailan? Sige, magsalita ka, ate. Binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil, kumbaga, nandoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair,
wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? Yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Well, kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung isang the same RS yan, na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer. Ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund, na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy. Kung paano siya magsalita, tila baga kinakabahan siya. Ganito lang kasimple yan, ate. Bakit kasi nagpagamit ka? Hindi mo ba alam kung ano ang pagpunot dulo? Hindi mo ba alam ang magiging ending nito? Lahat. Talo ka dito, di umano. O bakit? Ikaw ang unang-unang nagpa-contempt. Ikaw ngayon ang nag-file ng impeachment. Pwede nilang ipatigil yan. O gumawa na lang sila ng eksena. Kasi sila ang chairman. Marami sila. Paano kung ikaw ang pag-initan ngayon, ate? Baligtarin ka nila. Diba? Sabihin nila, ikaw lang naman may gusto eh. Sa sitwasyon mo ngayon, ate, sa paningin ng mga kababayang Pilipino, ginamit ka at ikaw naman ay nagpagamit ka di umano. Ngayon, kinakabahan ka na. Kung ang tanong mo naman, kung bakit hindi imbestiga ng mga militar, ginawa nga ng isang chief of staff na magkaroon ng internal investigation. Ibig sabihin, saklaw na nila yun. Kung ano man mangyari sa investigation na yun, malalaman mo rin kung ano yung mangyayari. Pero, eto ate, makinig ka ng mabuti. Marami ka nang ginawa. Unang-una, di ba? Ikaw yung nagiging boses dyan, ate. Di umano. Tapos nagpa-cite in contempt ka pa. Nasaan na yung mga kasama mo? Yung mga, kunwari panig. Kita mo, isa-isa na silang nagkakawalaan. Hindi na sila humaharap dyan. Pansinin mo nga yung chairman, minsan tahimik na. Bakit? Ito yung tanong, bakit? Puro na lang tayong bakit. Nakaramdam na po. Kasi tatakbo yan. Ikaw kasi representative ka lang. Ate, tandaan mo, hindi ka binoto ng isang distrito. Ang bumoto lang sa'yo, yung kakarampot, na naisasabit nga, di umano. Naisabit lang yung pangalan ng party list nyo. No? Ngayon, ang siste dyan, nakarinig na sila ng gantong bagay, naglaylo. Ngayon, ikaw,
Sa tono ng pananalita mo, ate, nakakaramdam ka na. O, type nyo mga kasama kung ano yung nararamdaman nito. O, baka daw siya, o, tuloy natin. Si kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto ko maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung diba? tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, sila wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming Nakabahan na siya. Sagot! salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahin po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. At sa akin po pagkakalam, ito po ay kaugnay. Pakinggan nyo yung pananalita ni Chairman. Kasi, nung mga dati, hindi ho ganito ang boses ni Kuya. Merong diin, may boses. Pero ngayon, mahinahon, maayos, wala ka nang makikitang mga dalawang nagbubulong-bulungan dyan sa gilid, at tatawa sila, wala nang ganun. Tuloy natin. Sa confidential fund. So ito po ay dudurugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung desisyon ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So, hindi po ako nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, no, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang ang involved. Di ba sinabi ko sa iyo, i-analyze mo na lang, ate. Di ba ikaw ang nagbunyag kamo? Kasasabi mo lang. Ikaw ang nagbunyag ng confidential fund na yan. Kaya nagka-leche-leche. Di ba? Sino yung nasa likod mo? Di umano. Yan ang tanong ng ating kababayan. Ngayon, eto na. Sa dulo ba ng investigasyon, tinapos na. Ngayon, di ba, sinampahan ka na rin ng isang reklamo? Tapos may reklamo ka pa? Sa tingin mo, matutulungan ka na mga kasama mo dyan. Halimbawa lang ayan lang ang tanong. Bahala ka, ate. Sagutin mo na yan. Kaya ito, ang kasagutan dito ni Atty. Topacio sa mga paratang, at sa impeachment na yan, ay may mga paliwanag dyan si Atty. Topacio, para magkaalaman at hindi ito ay base-base lang, para alam din nila, Pasok. Let's get on point with Attorney Ferdinand Topacio. Attorney Topacio, good to see you. Maraming salamat po sa the inyo. pleasure is all mine. Who can refuse loveliness overload? Thank you, sir. Sir, so 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Don't worry, I have a lot to ask you as a lawyer. She says her team is getting ready for this. Is there legal basis, you think, for the impeachment complaints against the Vice President? Actually, I have read a lot of impeachment complaints. I have made one myself for then COMELEC Chairman Andy Bautista. I was one of the complainants. I've also read as a lawyer about the impeachment complaint against then Chief Justice Corona and the impeachment complaint, of course, against President Erap. And this is the most ridiculous impeachment complaint And I've why is ever it seen. ridiculous? Can you imagine some of the grounds being cited? That she threw a tantrum? That's one of the grounds. Believe it or not. I mean, you cannot make this stuff up. That she refuses to comment on the issue of Chinese intrusion in the South China Sea.
or the West Philippine Sea, that she was absent during a storm. I mean, these grounds are totally ridiculous because impeachment is not taken lightly. It is the removal from office of a national official that was elected at large by a majority of the Filipino people. So And it's the perpetual grounds, yes, have to disqualification. be very serious and very profound. Are there serious grounds? For example, well, the second one, betrayal of public trust. Well, betrayal of public trust must be of such magnitude as to warrant the disenfranchisement of 32 million people in the case of Vice President Sara Duterte. So the mere fact that there are some questions about confidential funds, in fact, the mere fact that there are some questions about her performance as a mayor before she became Vice President cannot be made grounds because an impeachable officer is enumerated, impeachable officials are enumerated by law. And when you say impeachable, the grounds for impeachment should relate to their performance of their functions as such impeachable officials, not before. Okay. As an impeachable official, as a vice president is basically what you mean. So Yes. you mentioned confidential funds. The vice president, to many congressmen and maybe even to the public, believe rather that she snubbed them. Obviously, she was definitely evasive because she didn't show up. And she refused to answer where she spent these confidential funds. Attorney, hence, dito po lumabas yung mga pangalan na Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, and others, Alice Crescencio ata. Aren't those bases to impeach, or at least grounds for impeaching the vice president, when we're talking about 612.5 million pesos in confidential funds? Again, plunder is 50 million and above. Yes. Okay. I'll be brief because the COA has already said that there was nothing wrong. Even Senator Panfilo Lacson said that when it comes to confidential funds, code names are used. But I'm not going to debate the legal merits because I agree with the Vice President. Impeachment is more political than legal. Yeah. You can see what happened in the case of Chief Justice Corona. Those charges were totally fabricated, and yet he was convicted by the Senate for the articles of impeachment. Of course, there is a cloud over that conviction because of allegations of bribery. In fact, some senators went to jail for alleged misuse of PDFs or development funds. But as you can see, it is a game of numbers. The legal is. merits of the case do not matter when you have the numbers. Well, let's go to the House first because we all know it is a political exercise. In other words, it's a numbers game, di Yes. ba? But babalikan ko rin po yung sinabi natin, yung pinag-usapan natin kanina about the confidential funds. Does Yes. that not merit a ground for impeachment, not knowing where 612.5 million pesos went? I'm sure, well, when it comes to trial, there will be an explanation. But as I have said, it is not for me to say, it is for the Senate to say. And again, Okay. the grounds are no longer legal when it comes to the Senate, but political. People may vote along party lines. They may vote out of personal vendetta, but then the legal merits take a secondary place when it comes to an impeachment trial. And same with the House. Yes, obviously. definitely. Hindi lang po sa Senado, also in the House of Representatives. What do you think of this, the congressman saying it's not really part of the agenda, this impeachment complaint against the vice president? You have the House Committee on Good Government and Public Accountability, the members saying impeachment was really not part of the agenda. They really just wanted to look into the confidential funds. Do you believe that? Well, it depends on the individual stand of these members of the House of Representatives. You know, the members of the House and the senators are republics unto themselves. They operate on a truly independent level based on personal interest, party affiliation, etc. But the thing is, there is already a complaint. In fact, I believe there are 3 complaints already filed before, 2 or 3. I really don't know. They say there is a third one in the offing. But the thing is, the rules mandate that once filed, there are 3 days to put it in the agenda and a certain number of days for the Committee on Justice to debate it. I'm not going to Right. bore your viewers with the details because I will sound like I'm lecturing. But then, number one, many are right, it is not part of the agenda. Secondly, the President has already expressed his disapproval of such a move. Now, while there is a separation of powers, it cannot be gainsaid that the President is the chief executive and the president, as the highest official of the land, sets a legislative agenda. In fact, when a bill is certified urgent or priority by the president, it is expedited by the Congress House. moves Yes, up, Congress yeah. moves, yes. Yeah. So, if the president exercises a strong leadership, then the legislature will take its cue from the president. So let me ask you then, with the investigation on the vice president and the confidential funds, and then the president saying no to impeachment, it's a waste of time, anong mapapala ng Pilipino dito? Ano ho ang inyong pakiramdam doon? Why? What happened along the way? If you were to guess,
or give us a theory on what happened? Okay, well, of course, your guess is as good as mine, but I believe that somewhere along the way, something happened along the way, to quote an Earth, Wind, and Fire song. But I think someone advised the president that the hearings involving the vice president are divisive enough. So much so that if you Just divisive, you think? Well, if you take it to another level, which is impeachment, then it will further divide the nation. Yo, Because, totoo. of course, so, they have ayan the... nakita nyo naman ang sagot ni Atty. Topacio regarding this. And then, dito tayo. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano naman ang sagot ni Kuya Jen at Kuya Nelson dito. Kasi, buti pa ang mga tao nakakaintindi. At simpleng mamaya nakakaintindi. Samantalang itong mga kahul ng kahul sa kamera, halos hindi hata nakakaintindi kung ano yung mga sinasabi nila. Ipasok mo, ipaliwanag mo, Kuya Jen. Doon sa mga AR, yung acknowledgement receipt, bakit anya may ganito, may ganyan. Ito po, pansinin niyo po ang sagot ng pangalawang Pangulo kung bakit para bagang umiiwas sa tanong ng kamera. Ready na ba itong video ito? Para lang marinig nila. Kasi parang ngayon ko lang ito narinig sa paliwanag ng pangalawang Pangulo Nelson. Tingnan niyo po at kung ito naman ay makatwiran. Panoorin natin. Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is you asked the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, 2 quarters of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. Ayun, at mamaya iparinig natin yung sagot niya tungkol naman doon sa mga alleged names, yung mga hindi pang kariwang pangalan. Ang ganda nung pinapanggit niya dito na kaya pala hindi sumasagot. Tama nga naman, kung sasagutin mo sa kamera, sa pagdinig ng kamera, mabubuyang-yang sa sambayan ng Pilipino kung saan ginugol itong mga intelligence fund na ito na dapat ay hindi malalaman. Kasi intelligence gathering, intelligence information ang kinakalap nila Di ba? Sabi nyo, I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operation. Tama nga. Ayaw ko lang Ako, sa tingin ko mukhang tama nga ito. At ang proper forum niya na sagutin ay sa Commission on Audit, sapagkat doon naman talaga, at kung tatanungin niya ang Commission on Audit, fully cooperative naman pala ang Office of the Vice President sa investigasyon na ginagawa ng tanggapan ng Commission on Audit, Nelson. Ongoing nga yun Yun na nga po ongoing. Well, ito ang naging problema natin ngayon. Di ba? Ang gusto ng mga mambabatas, alam mo naman kung sino-sino yung mga mambabatas na gustong-gusto malaman ito. Di ba? At kapag ito po'y nabulgar, halimbawa, kami ni Nelson, ang gamitin nating pangalan ay alias 007, tayo ay nagpe-penetrate tayo sa grupo ng kalaban ng gobyerno. Sino itong Agent 007? Yan po yung Jan Sobarjaga. Yung Agent 008, yan po yung Nelson Lubao. Anong ginagawa naman? Tinitiktikan po nila mga kalaban ng gobyerno. Di yari na tayo. Ayun nga. Parang ibinenta tayo ng sarili nating gobyerno. Oo nga naman. Kung isipin mo, oo nga naman. Bakit nga ba ganun po ang nangyayari? Aywan ko kayo. Doon sa ating mga kababayan. Diba? Kaya ayaw sagutin sa kamera ni BP Sara o ayaw umatin kasi hindi naman yun yung tamang venue. COA na nga nagsabi. Confidential is confidential. Bakit kailangan pang malaman? Kagaya na sinabi ni Kuya Jen. Ganun din. Buti pa mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 alam. Pero itong mga nakapagtapos ng at pera lang nasa isip di umano. 'Di ba? Sa tingin nyo. 'Di ba?
O, ano ngayon? Tuwan-tuwa sila. Aprobado yung hinihingi ng boss nila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli ha. Like and share ang video ha. Mamayang hapon meron po tayong upload. Bye-bye.